minamahal. Tayo pinagmanyaya na makinig na naman sa banal na salita kay Brother Lauro Buduso nang walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. Ang ating topic ngayon, ating pag-usapan patungkol sa Biblia ay ang nauna na nahuli. So, ating pong alamin kung ano tong mga aral patungkol dito at tayo po ay magbasa na sa Mateo 20 verse 16. Kaya't ang mga unay mga huhuli at ang mga huli ay mga uuna. You know? Kaya't ang mga unay mga huhuli at ang mga huli ay mga uuna. Umpisa natin sa verse 10 to 15, no? To 16 ulit. At nang magsilapit ang mga nauna, ang isip nila'y magsitanggap sila ng higit, at sila'y nagsitanggap din ng bawat tao ng 1 denaryo. At nang kanilang tanggapin, ay nangagbulong-bulong laban sa puno ng sangbahayan, na nangagsasabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli. Sila'y ipinantay mo sa amin, na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakasusunog. Datapot siya'y sumagot at sinabi sa kanila, kaibigan, hindi kita iniiring. Hindi baga nakipagkayari ka sa akin sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at humayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin sa iyo. Hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari o masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti. Kaya't ang mga unay mga huhuli at ang mga huli ay mga uuna. Yan, no? Sila ay nagtrabaho doon, no? Nagtrabaho sila na may nga nauna talaga, no? Na sila ay nagtrabaho. Example, no? 8 oras talaga sila nagtrabaho. Itong isa, 1 oras na lang, in-hire din siya, no? 1 oras na lang siya, pero pantay pa rin sila ang pagkabayad sa kanila. Kasi, in-hire sila ng ganun no? Sa 1 denaryo, no? Ang sabi sa 10, at nang magsilapit ang mga nauna, ang isip nila'y magsisitanggap sila ng higit. Kasi nauna sila magsitanggap sila ng higit at sila'y magsitanggap din bawat tao ng 1 denaryo. Yun, no? Kasi dyan siya na-hire. No? At ang kanilang tanggapin ay nangagbulong-bulong laban sa puno ng sangbahayan. Na nangagsasabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli. Sila'y ipinantay mo sa amin, na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakasusunog. Datapot siya'y sumagot, no? Sumagot yung may-ari, no? Ng isang bahayan, no? Datapot siya'y sumagot at sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita iniiring. Hindi baga nakipagkayari ka sa akin sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at tumayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin sa iyo. Hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari o masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti. Yan, no? Kung ano talaga ang gusto ng Panginoon, kasi Diyos siya Kaya kung ano man ang gusto niyang gawin, Diyos pa rin siya, no? Walang masama sa Kanya. Yan, no? Kasi yun ang pinagkasunduan yung dalawa na sa 1 denaryo. Kaya huwag ka na doon mainggit doon sa iba. Yan. Sa 27, at sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Yan, no? Kung sinong gusto mong maging una na maging leader, ay magiging alipin ninyo. Hindi yung
Dinggin ninyo ang salitang ito na sinalita ng Panginoon laban sa inyo, o mga anak na Israel, laban sa buong angkan na aking iniahon mula sa lupain ng Ehipto na sinasabi. Kayo lamang ang aking nakilala sa lahat ng angkan sa lupa, kaya't aking dadalawin sa inyo ang lahat ninyong kasamaan. Makalalakad baga ang dalawa na magkakasama, liban na sila'y magkasundo? Yan, no? Pwede Silang magsama ng Panginoon kung sila'y magkasundo. No? Kasi ang taga-Israel talagang mahal ng Panginoon na dapat ang kaligtasan ay para lang talaga sa kanila. No? Kaya ang sabi nito, kayo lamang ang aking nakilala sa lahat ng angkan sa lupa. Kaya't aking dadalawin sa inyo ang lahat ng inyong kasamaan. Yan. No? Sila lang ang kilala ng Panginoon. Sa Mikas 6:8. Kaniyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad ng may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Yan, no? Dapat lumakad ng may kababaan, No? Na kasama ng iyong Diyos. No? Kasi mga matigas ang ulo, panireklamo ng mga taga-Israel. No? Dapat yung kasama na ng Panginoon, lumakad ng may kababaan na kasama ng iyong Diyos. No? Oh, yan. No? Babasahin ko rin. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad ng may kababaan na kasama ng iyong Diyos. No? Kasama nila yung Diyos, no? Matigas ang kanilang ulo, panay sila reklamo, no? Binibigyan na sila ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. No? Pero konting kibot lang panay sila nagagalit kay Moses. No? Na sabi naman na, wala, ganito. No? Matitigas ang kanilang ulo. Yan. No? Kaya dapat lumakad sila ng may kababaan na kasama nila ang Diyos. No? Kaya dapat ganun din sa atin. No? Huwag tayo magmalaki. No? Na sabihin mo, nauna ka. No? Bago lang to, baguhan yan. New fight yan, no? Rookie yan. Hindi gano'n, no? Kaya tayo naman nag-aralan, no? Huwag naman na gano'n ka magsalita. Kaya alamin mo rin, no? Kung ano ang mga... Tayo naman nag-aralan, no? Wala tayong mga layon dito na manakit ng damdamin, no? O sigawan natin yung kapwa natin dito, no? Tayo naman nagrespeto naman sa lahat ng tao, eh. No? Kaya yan ang mabasa mo sa, ano, no? Sa 1 Peter 2:17, no? Nirespeto natin yung lahat ng tao, no? Sa 1 Peter 2:17, basahin natin. Sa 1 Peter 2:17, igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. No? Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Yun, no? Ibigin ninyo ang pagkakapatiran, no? Kaya nga, open rebuke is better than secret love, no? Yun ang sinasabi dyan sa kawikaan, no? Kaya mas maganda yung sinasabi mo yung katotohanan, No? Pero wala kang lain na manakit, no? Sa kanino man, no? Wala tayong lain dito na manakit ng damdamin ng sinuman, kundi ating pag-aralan, no? Ating alamin kung ano pang mga katotohanan na galing po sa Panginoon. Sa Lucas chapter 12, Lucas chapter 12, verse 32.
Huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Yun, no? Sabi rito, huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian, no? Munting kawan, no? Kaya hindi yun paramihan, no? Baka sabihin mo, nauna na kayo, no? Bago pa natatag yung mga reliyon, nauna na talaga kayo. Kaya ang sabi rito, munting. Yan, munti lang, no? Huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Yan, no? Hindi naman paramihan, Ano man ang paramihan, yung mga aral, no? Kaya dapat nating alamin yung mga aral ng Panginoon. At, kaya hindi yan paramihan, hindi yan pauna. No? Kahit una ka nga. Ayun, no? Pero yung sabi nasa natin kanina, mayroong nauna na nahuli. Yan, no? Kaya, ang sabi nito ulitin ko, huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Yan, no? Ano mo lang, marami nga kayo, no? Pero, sa maling aral ka rin, no? Kaya hindi yun nakalulugod sa Panginoon. Sa Mateo chapter 21, verse 43. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, alisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yun, no? Kaya dapat tayong mamunga. No? Sa 23. At pagpasok niya sa templo, ay nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan. Samantalang siya ay nagtuturo at nagsasabi, sa anong kapamalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang sa iyo ay nagbigay ng kapamalaan ito? Yan, no? Sa 45. 23 sa 42. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilalas sa harap ng ating mga mata. Yan, ha? Sa 45. At nang marinig ng mga pangulong saserdote at ng mga Fariseo ang kanyang mga talinghaga, ay kanilang napaghalata na sila ang kaniyang pinagsasalitaan. 46. At nang sila'y nagsihanap ng paraang siya'y mahuli, ay nangatakot sila sa karamihan, sapagat ipinalalagay nito na siya'y propeta. 31. Alin baga sa dalawa ang gumaganap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay nangauuna sa inyo ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Yan, no? Masakit pakinggan, no? Na ang mga Pharisee Skriba, yung mga manunudlo, yung mga nagtuturo ng kasuguan, yung sabi nito sa 31, alin baga sa dalawa ang gumaganap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi niya, ang una, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay nangauuna sa inyo ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Yun, no?
Kasi palagi sa sinasabihan ng Panginoon, no? Hypocrites, no? Hipokrito. Dahil palagi silang masama sa paningin ng Panginoon, no? Kasi itong mga patutot at mga maniningil ng buwis, pag nagbagong buhay talagang inaamin nila na makasalanan talaga sila. Kasi itong mga Pariseo Skriba, no, mga paimbabaw, no, mapagmataas sa kanilang sarili, no? Sa harapan ng Panginoon. Sa Mark chapter 10, sa Mark chapter 10 verse 38. To 40. At ang hindi nagpapasan ng kanyang cross at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nakasumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawawalan ng buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyon. Ang tumatanggap sa akin ay ako ang tinatanggap. At ang mga tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Yan, ha? Ang sabi sa 38, at ang hindi nagpapasan ng kanyang cross, yun, no? Kasi minsan ang iniisip ng iba, no? Kasi sabi nga, pag nandiyan ka na kay Jesus, no? Kasi sabi ito, ang hindi nagpapasan ng kanyang cross at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawawalan ng buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Ang tumatanggap sa inyo ay lalo akong tinanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. No? Kasi yung iba, pag sabihin mo tungkol sa Panginoon, ayaw, no? Ayaw talaga kasi kaya ang sabi doon isang talata, no? Ang magtiis, no? Hanggang sa wakas ay maligtas, no? No, tinitiis mo. Huwag mo naman tiisin yung maling aral, no? Tignan mo yung mga aral, no? Kaya doon tayo matuto. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to 9, no? Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito, o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nang-uuwi sa wala. Yan, ha? Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa huwaga. Yaong karunungan at itinaga ng Diyos bago nilang ang mga sanglibutan sa ikalulhati natin na hindi napagkilala ng sinumang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila ay di ipinako sa cross ang Panginoon ng kalulhatian. Datapwat dahil nasulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. You know? Huwag mo sabihin na una ka. No? Mayroong nauna na nahuli. No? Mas nauna pa yung maniningil ng buwis at saka yung patutok. No? Binasa natin, no? Kanina. Yang sabi rito, gayunman ang nagsalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng
sanglibutan ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutan ito nang mga ito'y nangauuwi sa wala, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na ipinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikalulhati natin na hindi napagkilala ng sinumang pinuno sa sanglibutan ito, sapagkat kung nakilala siya ng nila ay di ipinako sa cross ang Panginoon ng mga kalwalhatian. Datapot gaya ng nasulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsiibig sa Kanya. Yan, no? Kaya ang Diyos maganda talaga, no? Maghahanda siya ng anumang bagay, no? Sa mga nagsiibig sa Diyos. You know? Kaya nga, no? Magpatuloy tayo sa pakinig ng mga salita ng Panginoon, no? At huwag naman magsalita ng rookie, no? So, ulitin ko lang, no? New part o baguhan. Baguhan ka lang. Kaya, respeto, no? Respect, brother. Oo, kasi binasa natin kanina sa 1 Peter. Sa 1 Peter 2:17, no? Na magrespeto tayo sa lahat ng tao, no? Huwag mo sabing nauna ka. No? Kasi kanina nga binasa natin sa Lucas 12:22, sa Matthew 21, chapter 21, verse 46, no? Na mauna pa ang maningil ng buwis at saka yung patutot, no? Kaya nga ganun, no? Kaya pasalamatan natin po yung Panginoon, no? Na ating napag-aralan to na may nauna na nahuli. Kaya, no? Kaya ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas, no? Kaya hintayin mo, no? Hintayin mo talaga yung time, no? Na ang Panginoon ang magpakilala sa iyo. Huwag ka magpakilala sa sarili mo na nauna ka. No, baka ikaw pa yung katugunan nito, no, na nauna ka pero nahuli ka pala. Yan, no? Kaya pasalamatan natin ang Panginoon na tayo po nakapag-aral naman ng patungkol sa Biblia na patungkol sa nauna na nahuli. Yan, no? Praise God. Salamat sa Panginoon. Tayo pinakatapos na naman salita. Pakishare na ng mga salita ng Panginoon. For the Church of Jesus Christ, the Lord Savior, the Remnant, ang nagsasabi God bless everyone. God bless Philippines. Always smile and always remember, Jesus loves us.